Pagkatapos kasi ng 1,000 taon, pawawalan si Satanas na nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ang mga bansa. Sino mga bansa? Yung hindi naniwala sa 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal. Magiging subject yun sa pandaraya ni Satanas pag nakawala na siya 1,000 taon siya nakakulong. Nag-uulol sa galit yun. Doon na ngayon magaganap ang malaking kapighatian, Sis Lou. Ganun pala. Doon po pala yung malaking kapighatian sa time na yon. Patunayan. Narito po muli ang programang Expose the Truth, mga kaibigan. Gusto ko pong ipakita sa inyo, bigyan ko kayo ng isang video na kung saan po, mga kaibigan, ay atin pong makikita kung ang pagbabalik ba ng ating Panginoong Jesucristo ay katapusan na ba ng mundo? Magugunaw na ba ang mundo? Ayon po sa sinasabi ng mga taga-iglesia ni Kristo. Ito po ba ay magwawakas na ang mundo kapag bumalik ng Panginoong Jesucristo? So sa video na aking ipapakita sa inyo, mga kaibigan, gusto ko pong buksan ng iyong kaisipan para makita natin kung ano po yung magaganap pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo at kung kailan magaganap yung pagkagunaw ng mundo na ayon po sa mga Jehovah's Witness ay ang mundo raw ay hindi daw mapupugnaw o hindi daw matutunaw, hindi daw mawawala sapagkat ito daw yung ating mamanahin, mga kaibigan. Pero sa mga iglesia ni Kristo naman ay mapupugnaw na po pagbalik ng Panginoong Jesucristo. So ano po ang totoong magaganap, mga kaibigan? Ito po ang video na gusto kong ipakita na magbibigay po sa atin ng kaliwanagan. Mabubuhay na maguli, sino yung mga buhay na natitira? Di yung buhay na natitirang nabubuhay kay Kristo. Aagawing kasama nung namatay kay Kristo, yung nabubuhay na natitirang nabubuhay kay Kristo. Kaya nabubuhay na natitira, ang proportion konti lang, hindi masyadong marami yun. Opo, konti lang. Maraming nabubuhay, hindi natitira kay Kristo. Maraming nabubuhay, hindi nabubuhay kay Kristo. Konti lang yung natitirang nabubuhay. Nabubuhay kay Kristo. Alam mo kung bakit konti? Bakit po? Kasi nga, hindi mo nga masasabing 1% o 2%. Bakit po, Brad Eli? Ilan ba yung 2% ng 7.5 billion? Ilan lang yun? Kung sabihin mo 2% ng 7.5 billion, ang ibig sabihin nun, ilan? 150 million. 150 million yung 2%. Kung 1% ng 7.5 million, 75 million. 75 million. Marami yun. Ang binabanggit ng salita ng Panginoon, ang nangabubuhay na natitira. Bakit ko sinasabing konti yun? Si Kristo kasi may sabi, may ilang nakatayo rito, hindi makakatikim ng kamatayan. 16:28 ng Mateo. Yun ang guide para maintindihan mo yung sinasabi ni Pablo, ang nangabubuhay na natitira, hindi na makakatikim ng kamatayan, aagawin na. Ilan yun? Sabi ni Kristo, ilan? A few. Nakukuha mo, Brad Danny? Amen po, kapatid Nelly. Ganun po pala ang magiging proportion dahil nga dun sa ganung tiyak po kasi ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, sakto. Kaya pala po ilan, kumpara dun sa napakalaking bulto ng mga tao na yun na halos, sabihin na nga lang po na 1% is still 75 million pa rin. Kumpara nga po dun sa mga hindi makakasama, napakaliit lang po ng porsyento nung makakasama.
Kaya tama po ang Sa salita ng... matitirang buhay Opo. kay Kristo. Opo. Kasi unti-unti na ang mga tao nauubos na, nawawala na talaga sa Kristo. Miski mismo yung nagsasabi sila'y Kristiyano, hindi na nabubuhay kay Kristo. Hindi na sa aral ni Kristo sumusunod. Ang sinusunod, mga bula ang Kristo. Kaya kung titignan mo yung percentage, yung talagang nabubuhay kay Kristo, na kasamang aagawin nung nangamatay kay Kristo, napaka-minimal. Ang guide ko ron, yung sinabi ni Kristo, may ilan sa nangakatayo rito, hindi matitikman ng kamatayan. Sa anumang paraan, hanggang sa makita nila ang anak ng tao. Kaya makikita mo, no, Sis Luz, merong katapusan yung pagtitiis ng mga nabubuhay sa panahon na magkakaroon ng digma, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng pagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ano lang yun eh. Yun ang makakaranas doon at makakaranas yun ng mga kahirapan, yung mga tao na bubuhay sa panahon na yon. Pero ang magtitiis sa kanila hanggang wakas ng alin? Hanggang wakas nung pag-agaw na po. Oo. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga tao na yon, magtitiis yun hanggang sa wakas ng 1,000 taon. Ang haba naman. Di ba? Opo. 1,000 taon, wakas din yun eh. Tura rin yun eh. Closure din yun eh. Di ba? Opo. Naintindihan mo, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Ngayon po, dito mayroon para po akong nai-imagine. Ibig po sabihin, ang pagtitiis ng lingkod, ang wakas ay yung pagpasok ng pag-agaw po, kapatid na Eli, meaning sa loob Siyempre, ng... pagka inagaw ka na, patitiisin mo. Amen po. Big sabihin sa loob ng 1,000 taon, walang pagtitiis ang mga lingkod. Salamat po sa Diyos. Meron Ano? pagtitiis Meron pa din rin. doon. Hindi ka muna hindi ko pa nga inuumpisahan yung 1,000 taon eh. Ganon? O, edi ang wakas nung era na yon, yun yung pag-agaw, Amen. Amen po. yung pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos na mabuhay na mag-uli, yung mga maliligtas sa panahon na yon, aagawin sila kasama ng mga buhay, mag-uumpisa na naman ng isang tura. Sa panahon. Yung end nung yung closure nung isang end na yon, yung closure na yon, yun naman ang umpisa ng panibagong opening ng tura. Basahin mo yung 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, sa bakatid, yung pagkabuhay na maguli na unang pagkabuhay, kung saan yung nabuhay aagawing kasama nung natitirang buhay, yung nabuhay muli, kasama nung naiwang buhay na natitira, aagawin. Doon mag-uumpisa ngayon ang isa pang epoka. 1,000 taon naman. Doon. No? Opo, Brad Eli. Ako mo? Opo. Mula sa pagkabuhay na mag-uli nung mga kay Kristo, namatay kay Kristo, mula doon sa point na mabuhay silang mag-uli at maagaw, mag-uumpisa naman ngayon ng 1,000 taon. Anag ba yun, kapatid na Danny? Maliwanag po, opo, kapatid na Eli. Ito'y panibagong pasimula na pagkatapos po ng pagkabuhay, papasok na po yung 1,000 years period, panibagong pasimula na naman po ito, kapatid na Eli. Yan. Pagka natapos na yung, maghahari ngayon sila ng 1,000 taon, di ba?
Opo. Di ba? Opo. Yung nabuhay na maguli na una, maghahari ng 1,000 taon. Opo. Doon sa paghahari nila na 1,000 taon, no? Pagka natapos yun, yung paghahari nila na 1,000 taon, eto ngayon ang katapusan nun, 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Hindi ba siya ang maghahari ng 1,000 taon? Opo. Pag natapos na pala yung paghahari niya na 1,000 taon, ibibigay niya na yung kaharian sa Diyos. Di ang Diyos na maghahari. Opo. Ha? Opo. Tama, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli. After, Kasi yung salitang, pag ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, kasi 1,000 taon nga siya maghahari pagdating kanong wakas, bibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Anong wakas yun? Yun ang wakas ng 1,000 taon. Tama? Amen. Tama po. Pakinggan niyo mga kapatid. Yung wakas ng 1,000 taon, hindi yun ang wakas ng sanlibutan. Opo. Opo. Tingin mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Wakas lang yon ng 1,000 taon. Hindi yun Ng wakas. kaharian ni Kristo. Opo. Pagdating ng wakas ng kaharian ni Kristo, iintrego niya sa Ama. Samantalang hindi niya iniintrego yung kaharian, samantalang naghahari siya, ano nagaganap doon? Ulitin mo yung 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Makikita mo, ang mangyayari pala sa 1,000 taon, ilalagay ni Kristo ang lahat ng kaaway niya sa ilalim ng talampakan ng kanyang paa. Opo. No? Opo. Meron ako ipapatanda sa'yo, Bradani, ha? Tandaan mo to, ha? Apo. Basahin mo yung 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Hanggang kailan siya nakaupo sa kanan ng Ama? Hanggang sa gawing tungtungan. Ang lahat ng kanyang mga kaaway, di ba? Opo. Magaganap yun sa 1,000 taon na lahat ng kaaway niya pasusukuin sa ilalim ng kanyang paa. Samantalang nakaupo siya sa trono sa kanan ng Ama, naghahari siya sa trono sa kanan ng Ama. Ang mga binuhay na mag-uli, kasama niyang maghahari. No? Opo. Pero yung mga maghahari, wala pa dun sa kaharian ng Ama. Opo. Tatandaan mo yan, mamaya madudugtong yan. No? Jesus, tandaan mo ha. Opo. Si Kristo uupo sa kanan ng Ama hanggang mailagay na lahat ang kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang paa. No? Opo. Diba? Opo. Yun. Naghahari siya niyan. No? Opo. Kaya nga ilalagay sa lahat ng kaaway niya sa ilalim ng kanyang paa. Balikan mo 15:24 ulit. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sa Ring wakas yun. Opo. Wakas ng 1,000 taon yun. Kasi 1,000 taon siya maghahari Ako ko mga kapatid na Dani, Apo. hindi yan ang wakas ng sanlibutan. Tandaan mo, wakas yan ng 1,000 taon. Apo. O ulit, Sis Luz. Kung magkagayoy, darating ang wakas.
pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sa makatwid, sa loob ng 1,000 taon, may kamatayan pa. Opo. Yung mabubuhay ng mga tao sa 1,000 taon, mamamatay, papanganak, mamatay, papanganak, mamatay, papanganak. Marami pang sali ng lahi yun, ano, Sis Lou? Opo. Gets mo, Brad Danny? Opo, amen po, kapatid Nelly. May mamamatay pa po. 26 ulit, 26 ulit. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Oy, Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. kaya gusto ko ulitin mo uli yung 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak... Teka, kung lahat ng bagay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon. Ano yung kung magkagayon? Then natapos na yung 1,000 years. Ang paghahari niya. Pag natapos na yung 1,000 years, yung anak papasukuin din ng nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. Papasukuin ng ama. Ang ama na ngayon na maghahari. No? Opo. Kaya, yung oras at araw ng pagbabalik niya, walang makakaalam. Kahit ang anak, kasi ang ama naghahari ng panahon na yun na babalik. Tandaan mo, Luz? Opo. Tandaan mo sinasabi ko, babalikan natin yan mamaya. Dadani, nakasunod ka? Opo, kapatid Nelly, opo. Kasi pagkatapos ng 1,000 taon, napasuko na lahat ng kaaway. No? Opo. Kung magkagayon, ang anak pasusukuin. Pero yung salitang kung magkagayon, meron pang natitirang panahon doon. Opo. Pagkatapos kasi ng 1,000 taon, pawawalan si Satanas na nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ang mga bansa. Sino mga bansa? Yung hindi naniwala sa 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal. Magiging subject yun sa pandaraya ni Satanas pag nakawala na siya 1,000 taon siya nakakulong. Nag-uulol sa galit yun. No? Doon na ngayon magaganap ang malaking kapighatian, Sis Lou. Ganun pala. Doon po pala yung malaking kapighatian sa time na yon. Patunayan natin. Patunayan natin, ha? 15, Mateo 25. Basahin natin. 24. 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon.
Paikliin, ibig sabihin, tatapusin. Opo. Hindi mo naman, sabi nga ni kapatid na Daniel kanina, pwede mo ba paikliin yung 1,000 taon? Naka 1,000 taon, nakatakda na talaga yun. Alin ang mapapaikli? Hindi naman pwedeng paikliin yung araw natin ngayon. Pag natapos na ngayon, wala nang 1,000 taon. Kailan magaganap yung pagpapaikli? Hindi ngayon. Dahil pag pinaikli ngayon, hindi mangyayari 1,000 taon. Hindi rin naman pwedeng paikliin yung 1,000 taon. Alin na lang ang natitirang paikliin? Yung natitirang kaunting panahon ng Diablo. Naintindihan mo? Good? Opo, ganun pala. Salamat sa Diyos. Yung pala, yung paiikliing araw, yung araw na nakawala na yung demonyo. At nandadaya siya ng mga bansa na hindi naniwala sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Yun ang paiikliin para may mga maligtas pa po sa panahon nga na yon. Kasi kung hindi, walang maliligtas. Ang pagpapaikli nun, alam mo kung paano, Sis Luz? Paano po? Basahin mo yung 24, 29. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga Ano ba ibig sabihin ng karakaraka? right Walang after. maraming pagitan yon. Karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yon, magdidilim ang araw. Ang buwan hindi magbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Magsisipangatalang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagay, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Kung magkagay, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sino yung tataghoy? Lahat ng hindi naniwala kay Kristo na napadaya kay Satanas, no? Opo. Opo. Ako kwa mo? Opo, yun sila ang... Makikita nila ang anak ng tao na pariritong sumasalapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhati. Amen. Kailan siya makikita, Sis Luz? Pagkatapos na po nung malaking kapighatian. Kasi kararakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yon, magdidilim na ang araw. Dadating siyang maliwanag, kitang-kita siya. Opo. Kung di na magbibigay ng liwanag, mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, magsisipangatalang mga kapangyarihan sa langit. Kung magkagay, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Kung magkagay, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Lahat ng angkan na hindi maliligtas, tatagoy. Makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhati. Amen. Isipin niyo mga kapatid, alin ang paiikliing araw? Hindi pwedeng paikliin yung ngayon. Dahil may kasunod pa tayong 1,000 taon. Hindi pwede naman paikliin yung 1,000 taon. Kaya 1,000 taon nga yun eh. Alin ang paiikliin? Wala nang pwedeng paikliin kundi yung pagkatapos ng 1,000 taon na nakawala si Satanas, siya ang gagawa ng malaking kapighatian sa mga tao. Yung rebellion ni Satanas, yun ang gagawa ng malaking kapighatian sa tao. Pero hindi papayag ang Diyos doon. Kasi pag hindi pinaikli ng Diyos yun, walang lamang makakaligtas. Para may maligtas, paikliin ng araw, tatapusin niya yon, yung rebellion na yon. Islo. Amen. Pero alam mo ba ang mga mangyayari doon? Ano po? Atin naman, mag-isa-isa tayo, no? Pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo, papawalan si Satanas. Tama? Tama po. Alam mo pa mangyayari? Ano po? 25 ng Apokalipsis. Ang mga iba sa mga patay
ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguling una, magaganap sa 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, dun po susunod yung huling pagkabuhay. Opo. Opo. Lahat ng tao nun buhay na. Opo. Wala nang hindi buhay nun. Opo. Kasi nabuhay na yung una, lahat ng mga natitira, bubuhayin pagkaraan ng 1,000 taon. Doon sa bubuhayin pagkaraan ng 1,000 taon, Islo, dapat mo maisip doon na may kasama ron na namatay sa loob ng 1,000 taon. Opo, meron pa. Dahil may kamatayan pa sa loob ng 1,000 taon eh. Diba? Opo. Yung mga namatay ng una, at saka yung namatay sa nalolooban ng 1,000 taon, saka yung namatay sa panahon natin na hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, mabubuhay na lahat ng tao noon. Diba? Opo. Ayun. Pagbuhay na lahat ng tao, pagkatapos sa 1,000 taon, buhay na lahat ng tao, mag-uulol na ng pandaraya si Satanas. No? Opo. Yun ang pinakadelikadong panahon eh. Alam mo kung ba't napakadelikado noon, Sis Lou? Bakit po, Brad Eli? Nagaganap yung malaking kapigatian ng gugulo si Satanas. No? Opo. Ano na nun eh, abnormal na buhay nun eh. Paano pong abnormal, Brad Eli? Kasi karakarakan pagkatapos ng kapigatian sa araw na yun eh. Di ba, magdidilim na ang araw? Opo. Diba? Opo. Malalaglag na ang mga bituin sa langit. Di ba? Opo. So, ang hinaharap nun, mula sa umpisa nung katapusan ng 1,000 taon, mag-uumpisa yung pandaraya ni Satanas. Ano yun? Matinding kasamaan na nasa mundo noon. Tapos mga kapigati ang hindi pa nangyayari. Sa mga panahon na yun, nag-aantay ka ng Kristo. Opo. Kasi doon siya magliligtas eh. No? Opo. Para nga mailigtas yung mga hirang eh. Di ba? Opo. O ngayon, doon sa tiyempong kailangan na natin ng pagbabalik ni Kristo. Kasi kaya babalik siya, nakaupo siya sa kanan ng Amay hanggang mailagay yung lahat ng kaaway sa kanyang ilalim ng paa, di ba? Opo, yun Sa nga. sa mga panahon na yon, pati yung nabuhay na unang pagkabuhay, naghihintay na rin kay Kristo. Kung tayo kasama, naghihintay ka rin. Opo, yun nga po, Brad Eli, yung iniisip ko. Teka muna. Opo. Naghihintay ka rin. Yung mga taong napaniwala sa 1,000 taon, naghihintay din kay Kristo. Opo. Yung nabuhay na sa huling pagkabuhay na maliligtas, naghihintay na rin yung kay Kristo eh. Opo. So, ang buong mundo naghihintay kay Kristo. Na? Opo. O basahin mo ngayon ng 21, 24, 21, 22, 23, 24. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat. Kaya mo na, pagpaumanhin mong puputulin kita ulit. Ang paniwala natin, hinihintay natin yung malaking kapigatian. Sa ating panahon, di ba? Opo. Mali tayo eh. Bakit po? Buti na lang yung mali natin, tayo rin ang nakapansin. Opo, salamat sa Diyos. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po?
isipin mo kung ang malaking kapigatian sa atin magaganap, no? Opo. Sa ating panahon. Palagay mo ba, alin ang mas mapipighati ang tao? Ngayon o sa panahong nagwawala si Satanas? Doon po sa panahong nagwawala si Satanas. Kung halimbawa, may kapigatian tayo ngayon, may walang mas malaking kapigatian kundi sa panahong nagwawala si Satanas. Totoo po. Tama. Tama po. At yun ay pagkatapos ng 1,000 taon. Opo. Di ba? Opo. Kasi nakakulong siya sa loob ng 1,000 taon Hindi na siya makakapandaya Sa 1,000 taon maghahari si Kristo Ibig mo sabihin, yung kapigatian mangyayari sa panahon ni Kristo sa 1,000 taon. Pagka nangyari sa 1,000 taon yun, hindi makukumpleto yung 1,000 taon dahil paiikliin niya na. Mangyayari 1,000 taon, dapat mangyari yun. Pagkatapos nun, papawalan si Satanas. Kaya ang possibility ng point ng malaking kapigatian, yung pagkatapos ng 1,000 taon. Naintindihan mo? Amen. Opo. Tuloy mo ngayon yung binabasa mo. Tuloy mo. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao. Teka muna, 24, 21, 22 24, 21. Opo. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari, buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Paikliin yung mga araw ng kapigatian na yon. Ano mangyayari dun sa araw na yon? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa? Kita mo? Doon sa panahon ng kapighatian, when you will need Christ the most, kung kailan kailangan mo si Kristo, may scheme si Satanas doon. Magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo. Opo. Na pati mga hirang, yung hirang sa panahon na yon, at pati yung nagharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon, baka maloko ka. Bakit? Lilitaw yung bulaang Kristo, papalitawin ni Satanas. Mga bulaang Kristo lilitaw. Sa konting panahon, marami siyang papalitawin bulaang Kristo. Maaari siguro, yung unang buwan, magpapalitaw siya ng isang bulaang Kristo. Hindi na paniwala lahat. Magpapalitaw siya uli ng isang bulaang pang Kristo. Hindi natin alam kung gaano katagal yung panahon na yun kasi kaunting panahon no? Pero dapat mong tandaan yung salitang kaunting panahon, kaunti yun in comparison sa 1,000 taong nakakulong siya. Opo. Naintindihan mo ako, Brad Danny? Amen po. Yung palang kaunting panahon na yon, ikinukumpara doon sa 1,000 taon na kung saan ay kinulong siya. Kaya yung kaunting panahon na yon, hindi mo pwede sabihin na yun 2 araw, 3 araw lang. Kasi maglilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Hindi si Kibulo yan. Kasi yung mga bulaang Kristo na yan, magpapakita yan ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Pero pa nga sa Apokalipsis, magpapababa pa ng apoy mula sa langit yung mga bulaan na yan si Apollo Kibuloy naman, hindi nga marunong magpaapoy sa kalan yung mga bulaang Kristo, ang gagawin nun, dakilang tanda't kababalaghan. Ano pat ililigaw
kung maaari, pati mga hirang. Kaya sabi ni Cristo 25, tuloy, Narito, ito, ipinagpaon ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung kanilang sasabihin, narito, nasa ilang siya, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, nakikita hanggang sa kaluluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa makatwid, ang tinutukoy na pagparito niya, yung katapusan ng kapighatian. Tama yung nasa 24. Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa araw na yon, magdidilimang araw, ang buwan din magbibigay liwanag, lilitaw ang tanda ng anak ng tao. O, di ba? Yun ang sinabi niya eh. Doon sa titas na binabasa natin ngayon sa 24, 20, 23 at 24, ang sabi doon, pagka nagaganap na yung malaking kapigatian, kung kailan hinihintay na natin nung lahat ng hirang, pati mga apostol na nabuhay na, pati tayo kung sakaling kasama tayo sa awa ng Diyos, di naghihintay na tayo ng Kristo kasi alam na natin ngayon na yung malaking kapighatian na yon, paikliin yon, di hinihintay mo na si Kristo. Doon naman papalitawin ni Satanas yung maraming mga bulaang Kristo. Magpapakita ng mga dakilang tanda't kababalaghan. Ililigaw kung maaari pati mga hirang. Kaya sabi ni Kristo, narito, pinagpapaon ako ng sinabi sa inyo. Naku, matatandaan mo yung Brad Danny pagdating ng paghuhukom na yun. Ayun, nung panahon na yun. Matatandaan mo itong sinasabi ko sa iyo ngayong gabi na pinagpauna na sa atin. Huwag kang maniniwala kahit may umuulan na apoy sa langit. Huwag kayong maniniwala mga kapatid. Kung kasama kayong naghihintay dun sa pagkatapos ng malaking kapigatian, naghihintay ka na ng pagdating ni Kristo after 1,000 years. Nagkapigatian na, tapos andun tayo, naghihintay tayo ng pagparito ni Kristo. Kasi nakaupo siya sa luklukan ng Ama, di ba? Sa langit. Naghahari siya, pero wala siya sa lupa. Nandun siya sa luklukan ng Ama sa langit. Ang mga naghaharing kasama niya, yung mga nabuhay na maguli ng unang pagkabuhay. Kaya yung mga naghahari na yon, pati yung mga binuhay na maguli pagkaraan sa 1,000 taon, saka yung mga hirang, sama-sama tayong naghihintay ngayon pagbalik ni Kristo. Doon kay tiyempo ni Satanas, magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo. Ipapakita ng mga dakilang tanda't kababalaghan. Kung maaari, ililigaw pati mga hirang. Kaya narito, pinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Kung magsasabi sila, nandun sa ilang, nandun, huwag kayo maniniwala. Kasi, kung gaya ng kidlat na kumidlat sa silanganan, nakikita sa kaluluran, gayon ang pagparito niya, hindi lihim. So, ang tinutukoy na pagparito, yung pagparito, pagkatapos ng malaking kapighatian, para iligtas na yung kanyang mga hirang. No? Opo. Sunod ka, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli, opo. Ganun po pala yung sequence ng pangyayari na iniisip ko nga po kanina nung binanggit ninyo, ibig sabihin, pagka pinawala na si Satanas, may lilitaw pang mas matitinding antikristo po, kapatid na Eli. Hindi walang kwenta si Kibuloy. Ano yung mga kung ano-ano ka? Magsasalita, hindi man totoo. Sabi, binigay na sa akin ng Ama ang lahat ng power, lahat ng prestige, binigay na sa akin, lahat ng wealth. Kung totoo binigay na sa iyo lahat, bakit mga alagad mo nakakarating sa Brazil, panghihingi rito? Binigay na lahat na yung power, namamalimos pati hanggang ngayon mga miyembro mo, hanggang sa Brazil, namamalimos. Tinan mo itong kawalang yan itong si Kibuloy. Pabasahin mo nga. Sabi niya dito, the turnover of power. April 9, 2004 was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Biro mong binigay na raw sa kanya lahat ng wealth, fame, and power.
Paktang mga miyembro mo namamalimos hanggang Brazil. Ito namang mga miyembro ni Kibuloy, napakatatanga. Bakit? Eh sabi ng puno mo, binigay na lahat sa kanya wealth, riches. Di sana tanungin mo, Pastor, di ba binigay na sa'yo lahat ng wealth and riches? Tapos kailangan pa kami magpalimos. Ha? Kaya hindi ako naniniwala, yung si Kibuloy, yung tinutukoy na bula ang Kristo na magpapakita ng dakilang tandat kababalagan. Wala nga maipakita ang tandat kababalagan niya, kundi yung ang mga miyembro niya, brainwash, na papagpalimusin hanggang dito. At napakasisinungaling pa. Ang ipinanghihingi ay yung biktima na Yolanda, kay Buloy pinupupunta. Hindi naman biktima ng Yolanda si Buloy. Kaya yung isa ritong nahuli, tinuro nung manggagawa natin, hinuli ng pulis eh. Biktima ng, meron silang daladalang papeles, kunyari, foundation. Ayan o. Tingnan mo ha. Duwas. Basahin mo si Sleuth. Ayan po. Compartilhe suas bensaos para vítimas do tufaw nas Pilipinas. Por favor. Ayan, doe. Pilipinas. Duwasong para o orpang, crianças carentes na Asia y Sul America. Pero mong ginagawang kawalang niyaan niya. Napakasisinungaling. Yan, Portugis yan, salita na yan eh. Ibig sabihin, naghihingi sila hanggang dito. Pinaghihingi si Kibuloy, napakawalang yung mga tao. Kaya yung sasabihin mo, si Kibuloy, bula ang Kristo. Bula ang Kristo yan na low grade. Po. Ngayon niyang siya, ngayon lang. Lalabas ng bula ang Kristo, lalabas yun sa panahon ng kapighatian. Yung mga bulaang Kristo na yun, na magpapakita ng mga dakilang tanda't kababalagan. Tandaan nyo mga kapatid, sa araw na yon kung magiging dapat kayo sa Diyos, maaalala nyo itong sinasabi kong ito. Pag meron ng lumilit, naghihintay tayo ng pagbabalik ni Kristo noong panahon na yon. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa panahon ng malaking kapighatian, hintay na hintay ka na kay Kristo noon dahil gusto mo nang madala na sa langit, sa kaharian ng Ama. Doon tiyempohan ni Satanas, magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo, dadayain ng mga tao. Kung pwede lang, ililigaw pati mga hirang. Kaya sabi ni Kristo, narito, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Pag sinabi nilang, nandun sa silid, nasa ganire, huwag kayong maniniwala. Kasi ang pagparito ni Kristo, parang kidlat na kumidlat sa silangan, nakikita hanggang kaluluran. Yun ang sabi niya. Kaya hindi po, hindi yung Kristong paparito, bigla na lang nasa silid o nandun sa makikita mo yun, pumaparito sa alapaap, nagliliwanag kasi yung araw na yon wala ng araw at wala ng buwan. Kitang-kita mo na si Kristo. At ang kasunod nun, mawawala na pati mundo. Mawawala na pati mundo, si Sleuth. 20:11 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Kita mo, pati ang salita ng Biblia, eksakto. Ano po yun? Hindi ba sa 11, tumakas na yung langit at lupa? Opo. Kaya, yung nakasulat sa 2013,
ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibig sabihin, bago tumakas yung langit at lupa, binigay na ng dagat yung patay na nasa kanya. Ibinigay na ng libingan yung mga patay na nasa kanila. Tapos, kumarap na sa hukuman, hahatulan na. Bakit ang ginamit ibinigay ng dagat? Ba't hindi nakalagay ibibigay ng dagat? Kasi nga, sa versikulo 11, tumakas na nga yung langit at saka yung lupa, nakatakas. Malis na, nawala na ang langit at lupa. Para wala nang hindrance, makita mo na yung, wala nang nakakasagabal para makita mo yung tronong puti. Kaya ang exact ng pagka-eksakto ng Biblia, no? Ginamit yung salitang past tense Sa 20:11, sa 20:13, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Binigay ng kamatayan at ang Hades ang patay na nasa kanila. Hinatulan sila, bawat isa, ayon sa nasusulat sa aklat, ayon sa kanyang mga gawa. Di ba ganon? No? Opo. O, kita mo. Kaya ang mangyayari, pagkatapos ng kapighatian, lilitaw na si Kristo. Doon sa tiempo na yon, doon mahahayag ngayon yung malaking luklukang maputi. Mawawala ang langit at lupa, mahahayag yung luklukang maputi, yung trono ng Diyos. No? Opo. Alam mo mangyayari ron na sinasabi ni Kristo? Ano po? Balik sa Mateo 24, yun ang ulat ng lahat ng mangyayari. Tinanong ng mga apostol Sinagot ni Kristo yun ang sabi doon sa Mateo 24:30. Umpisa mo sa 29, sikli. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng... Doon na ngayon titipunin lahat ng hirang. Mawawala na ang lupa't langit. Mahahayag na yung tronong maputi. Doon ngayon titipunin lahat ng mga bansa. Lahat ng hirang titipunin. Anong pagtitipon? 25:32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa
dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ano ang ibig sabihin ng implikasyon niya, Sis Luz? Ano po? Maraming maliligtas na gumawa ng mabuti sa mga kapatid ni Kristo. Kasi ang kapatid ni Kristo napakarami. Opo. Bago sa ating panahon, sa panahon ng mga apostol, maraming kapatid si Kristo noon. Opo. Diba? Opo. Sa ating panahon, maraming kapatid si Kristo. Tayo, kapatid tayo ni Kristo. Opo. Sa darating na 1,000 taon, may kapatid pa rin si Kristo ron dahil meron pa nalabi sa binii. Opo. Lahat ng taong magpapakita ng kawang gawa sa mga kapatid ni Kristo, kasamang matatawag eh. Doon sa panahon na yon, yung sinasabi ng Apokalipsis na binigay ng dagat ang patay na nasa kanya, binigay ng ang patay na nasa kanila, etc. Tapos nakita yung luklukan, nawala ang langit at ang lupa, lumitaw yung luklukang maputi, no? Opo. Alam mo kasi ang noon, yung luklukan ng Diyos, nasa ikatlong langit yun eh, Sis Luz. Opo. Di ba doon nakaupo si Kristo ngayon? Opo. Kaya mawawala yung langit saka yung lupa para mahayag yun. Opo. Doon sa harap ng luklukan na yun, magaganap ang wisyo final eh. Opo. Doon pagbubuk din yung mga tupa at saka mga kambing. Tapos, sasabihin niya ngayon doon sa mga nasa kaliwa, ano sabi? Magsilayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan. Yun na nga mismo yung katapusan eh. Dadali na sa apoy eh, di ba? Opo. Mga tupa, hali kayo, pinagpala ng aking ama, manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Di ba? Opo. Pero alam mo kung bago mangyari yun, Sis Liz, napapasok sa kaharian. Ano po? 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Kas ng 1,000 taon. Opo. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Pag nalipol na lahat sa 1,000 taon, iintrego niya na yung kaharian sa Ama, di ba? Opo. Pero doon sa pagitan ng 1,000 taon at pag-iintrego ng kaharian sa Ama, doon nga magaganap yung kaunting panahon ni Satanas na mandaya, di ba? Opo, yung kabalaking kapighati. Alam mo? Opo. Oo, yung malaking kapighatian doon magaganap din. Alam mo, doon sa mga panahon na yon, Sis Luz, na dadating yung Kristo, may matinding pakakak. Sabi dun sa binasa natin, ulit mo nga yun, yung party na yun. Pagkatapos ng malaking kapigatian, dadating na si Kristo, may matinding pakakak, di ba? Opo, doon sa Mateo yun. Tuloy, basahin mo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa... Yung may matinding pakakak. Yung may matinding pakakak. Ayan, Mateo. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanyang titipunin ang kanyang mga hirang mula sa... Titipunin na lahat ng hirang. Tapos titipunin na yung mga tupat sa mga kambing. May matinding pakakak yun. Alam mo, 15:24 yun, di ba? Opo. Wakas ng 1,000 taon yun. Opo. Alam mo, pagkatapos doon, 50 ng 15 pa rin, 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga.
Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Ayan na yung kahuli-huli ang tunog ng pakakak. Kasi yung pagtitipon, matinding pakakak ang maririnig sa buong mundo nun. De, maghahatulan na, iwalay na yung kambing, iwalay na yung tupa. Ang susunod na huling pagtunog ng pakakak, hindi tayong lahat matutulog, pero lahat tayo babaguhin na lahat ng maligtas sa isang sandali, isang kisap mata. Pagkatapos ng pagbabago na yon, doon ka na papasok sa paraiso. Sila'y hindi magiging sakdal ng bukod sa akin. Nakuha mo, kapatid na Dani? Amen po, kapatid ni Eli. Yung po pala ang dugtong-dugtong na mangyayari after po noong 1,000 years, di magkakaroon nga nung kaunting panahon na yon. After naman po noon, ang lead mo doon, pagbalik ni Kristo na paghihiwalay na yung mga tupat sa kambing, matinding pakakak ang maririnig ng mga tao ron. Pero meron pang isang natitirang pakakak, yung huling tunog ng pakakak, kung kailan babaguhin na lahat. Ba? Amen. Amen po. Sis Luz? Opo, Brad Eli, naintindihan ko po, kaya lang yung sabi nga po niya, may mga question po akong pumasok na, gaya nun, Brad Eli, yung, di ba, yun po yung babaguhin. Babaguhin tayo, lahat-lahat ng maliligtas, doon sa huling tunog ng pakakak. Ibig sabihin po ba, nung sa 1,000 years na ikaw ay naghahari, hindi ka pa bago? Hindi ka pa binabago noon? Ano wala ka ng kamatayan nun eh. Opo, wala nang kamatayan, pero Hindi hindi... ka naman pwedeng maghari na 1,000 taon kung mamamatay ka pa. Opo, pero hindi pa binabago. Hindi na mamamatay, ano? Opo, opo. Kaya alam ko yung itatanong mo eh. Ibig sabihin, tayo ba nun hindi pa tayo binabago? Basahin mo yung unang Juan 3:2. Huwag mo nang pakialaman yun. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kita mo. I-reserva mo yung iba. Huwag mo ubusin lahat. Di pa nga nahayag kung magiging ano tayo eh. Kung ano ba gusto niyang gawin eh. Pero pag nakita natin siya, makikita natin siyang gaya ng kanyang sarili. Amen. Tayo, pareho na rin niya. No? Opo. Kaya wag ka intrimitida, no? Isa pa po, Brad Eli, isa pa. Ang puntong pinapunto ko sa'yo, nakalimutan ko yung punto ko sa'yo eh. Dani? Opo, kapatid ni Eli. Yung last ng tunog ng pakakak po, Brad Eli, doon babaguhin. Oo, yung huling tunog ng pakakak. Lahat babaguhin na. Amen. Opo. Brad Eli, may isa pa po akong tanong. Kasi yung sinasabi nyo, kasi parang ngayon ko lang po naiintindihan yung sinasabi nyo, si Kristo pala, habang naghahari siya ng 1,000 years, wala siya rito, hindi siya kasama ng mga banal na naghahari. Nakaupo siya doon. At yung pag-upo niya ron, hanggang mailagay na ang lahat ng kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang talampakan. Naghahari siya through doon sa mga mariligtas. Ang instrument ng kanyang paghahari, yung mga mariligtas, yung binuhay na maguli na una. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi ang kahulugan ng kasama ni Kristo araw-araw magkakasamang gano'n, nagkikita-kita. Hindi gano'n dahil nakaupo siya sa kanan ng Ama hanggang maganap yung 1,000 taon. Opo, yun nga po. Kasi dati parang iniisip ko gano'n, nakakasama mo na si Kristo kasi nag-aaring kasama mo. Tuturuan ka niya, may pakikipagkatipon ka. Parang
Tapos hindi pala dahil nandun siya, reigning siya doon nandun siya sa trono, nakaupo siya doon sa luklukan na sa kanan ng Ama. Tapos yung mga lingkod niya ang nagsisipaghari. Tapos Ganito yon. Kasi hindi naman natin alam lahat ng mangyayaring buong-buo. No? Opo. May nakareserba nga eh. Ngayon, kung halimbawa gusto niya magpakita, hindi naman imposibleng magpakita siya. Nagpakita nga siya sa mga apostol, di ba? Opo. Tapos, Gusto niya magpakita eh. Di natin maneletrahan na yon. Pero ang isang tiyak, magpapakita siya sa lahat, pati nang umulos sa kanya, yung sinasabi sa Apokalipsis. At magaganap yon pagkatapos ng malaking kapigatian. amen. Isa pa po Basahin natin yung 1:7 ng Apokalipsis. narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Makikita siya ng lahat ng matay. Opo, Ano? makikita siya. Pag nakita na siya ng lahat ng mata, pumarito na siya, ihahayag niya ngayon ng isang bagay na nakalihid. Ano po yun? Sa 14 ng unang Timoteo. Na tumparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Yung ama yun. Amen. Pag nakita na siya, ipapahayag niya doon sa kinauukulan, hindi sa lahat, no? Yung mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari. Kasi tapos yung paghahari niya, ibibigay niya ang kaharian sa Diyos. Ang ama ang tinutukoy dyan, eh. Opo. Kaya, yun ang more or less na sunod-sunod na pangyayari. Na itinanong ng mga apostol, sinagot lahat ni Kristo yun hanggang sa katapusan ng kapigatian, beyond the 1,000-year period. Ngayon, meron akong papakita sa inyo sa kapigatian, ha? 24 ng Mateo, 22. 24-22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Yung palang kapighatian na yon, malibang paikliin yung mga araw na yon, walang lamang makaliligtas. Ibig sabihin, trabaho ng demonyo yung kapighatian. Opo. Kasi wala nang lamang makakaligtas eh. Kaya papaikliin ng Diyos yun. Ang trabaho naman ng Diyos, paikliin yun para may maligtas. O di trabaho ng demonyo yung kapighatian. Opo. Ang pagdating ng mapakalaking kapigatian sa buhay ng tao, demonyo. Mula sa umpisa, ganun naman ang trabaho niya. Pighatiin ang sangkatauhan. No? Opo. Gera, pamilya, away ng mag-asawa, magmamagulang, mag-aanak, magkakamag-anak. Ang ginagawa ng demonyo, pighatiin ng tao. Siya rin yung author ng malaking kapighatian na yun. Na ang Diyos naman ang kalaban nun. Kasi paiikliin ng Diyos yun. Walang kamalay-malay si Satanas, bago niya magulo lahat ng tao, paiikliin na ng Diyos yun. Ang Diyos na ang maghahari kasi nun eh. At yun ang sinasabi ni Kristo. Tungkol sa araw at oras na yaon, yung oras at saka araw ng pagbabalik niya at pagparito na makikita siya ng lahat ng mata, walang makakaalam. Ang Ama lang. Kasi ang Ama naghahari nun.
Naintindihan mo, Snoop? Opo, amen. Yung pala yun, yung pagbalik na ni Kristo, after na ma-turn over na niya sa Ama ang kaharian, yun na yun, yung pagbalik niya, yun pala yung tinutukoy tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam. Kasi nga po, kahit siya hindi niya alam kasi ang Ama na ang maghahari. So, ang Ama na ang may kapangyarihan kung anong oras at anong araw siya gustong pabalikin ng Diyos na makikita na siya ng lahat ng mga mata. Yun po pala yun, Brad Eli. Ngayon, may tanong lang po ako doon. Yung malaking kapighatian na yun, na gawa ng demonyo, ang maaapektuhan lang naman po noon, yung pong mga tao na hindi, yung lahat ng mga hindi nakinig sa pangangaral sa 1,000. Maepektuhan nun pati yung mga taong maliligtas. Manggagaling nga yung maraming hindi mabilang ng sino man sa malaking kapigatian yan, pa. Opo, pero Halimbawa, ikaw Opo. Halimbawa, ikaw yung nakasama sa unang pagkabuhay na mabuli. Nag-ahari ka sa loob ng 1,000 taon. Kasama ni Kristo. Pagkatapos ng 1,000 taon, mag-uumpisa ngayon yung pagwawala ni Satanas na magkaroon ng kapigatian. Nakikita mo yung mga tao na pipighati. Ikaw na naghahari, hindi ka rin mapipighati. Mapipighati rin po. Kaya pati ikaw mapipighati rin. Kaya pag nagkasama-sama na kayo sa langit, sabi nung isa sa matatanda, ang mga ito, ang mga nanggaling sa malaking kapigatian, kasama yung nabuhay na maguli. Ayan nga po, Brad Eli. Akala ko, yung lahat ng mga maliligtas, Akala lang nga po, hindi dadating Amerikano. ligtas na doon sa malaking kapighatian, hindi rin pala makakaranas din po sila noon. Ang Diyos nga napipigati pag nakikita yung mga anak niyan, nahihirapan. Opo. Yun nga po, Brad Tao. Eli. Hindi ka naman Diyos, tao ka rin. Alam mo naman, yung suffering na yun, dinanas mo rin sa buhay mo. Kung nandun ka sa panahon ng malaking kapigatian, dahil kasama kang naghahari ni Kristo ng 1,000 taon, di kaya mapigatid sa mga paggagawin dun sa konting panahon na yon, paiikliin ng Diyos yung mga araw na yon para may maligtas pa. Kasi kung hindi paikliin nyo, wala nang lamang makakaligtas. Alam nyo, ang nakakatuwa mga kapatid, naintindihan natin na yung malaking kapigatian, paiikliin. Ibig sabihin, tatapusin. Hindi sa atin yun. Kasi pag tatapusin na sa atin, hindi na magkakaroon na 1,000 taon. Hindi rin naman sa 1,000 taon paiigsiin dahil 1,000 taon talaga yun eh. Ang nakakatuwa, inihayag sa atin ng Diyos yung malaking kapigatian, hindi ngayon, hindi sa 1,000 taon, kundi pagkatapos ng 1,000 taon, yung kaunting panahong natitira. Kaya sinasabing kaunting panahon, doon nakatakdang paikliin na ng Diyos yung araw. Mga kapatid, ano ibig sabihin ngayon? Bakit inihahayag ng Diyos sa atin ito? Inihayag ito ng Diyos sa atin para maghanda tayo ng kung ano ang dapat nating paghandaan sa panahon natin. Hindi ang malaking kapigatian ang pinaghahandaan natin, mga kapatid. Ang pinaghahandaan natin ay ang pagbabalik na ni Kristo sa anumang oras at araw ngayon. Kasi pag nakita nyo na ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, malapit na. Meron tatlong closure ng era na yan. Yung ating era, ang hinihintay natin, makita natin yung palatandaang sinabi niya na magkakagutom, lilindol, gera, magkakasalot, pagkatapos maglalamig ang pag-ibig ng marami, natutupad yan sa ating panahon. So ang hinihintay natin ngayon, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus na maaaring mangyari sa anumang araw at oras na yan. Amen. Kaya ako ito itinuturo sa inyo. Ang pag-asa ko mga kapatid, makapagbago ito ng ating pananaw.
Kung meron pa kayong mga balak na marami pa sa buhay ukol sa mundo, mag-isip kayo. Baka, sabi ni Kristo, baka kayo'y mga lugmok sa katakawan, sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Yun ang nakasulat sa 21:34 ng Lucas. Baka tayo, nakalugmok pa tayo dun sa mahahaba pang pangarap, na mga kung ano-ano pang mga bagay na makalupa. Aba, kung yung mga unang Kristiyano, yung mga unang Kristiyano, sislos, inutusan ng Biblia na huwag kayong mag-isip ng mga bagay na ukol sa lupa, ang isipin nyo yung bagay na ukol sa langit. Lalo na tayong dapat ganun ang kaisipan natin ngayon. Kung paano yung makapagtitipon tayo ng mga kayamanang ukol sa langit. Alam nyo, halimbawa, sabihin ko ngayon, malapit nang dumating si Kristo, mga kapatid, yun ang hinihintay natin. Alam nyo, nakakatiyak ako, hindi ako mali. Kasi nung araw, sinasabi natin, pag nakita na natin yung malaking kapigatian, dadating na si Kristo. Samantalang wala pa, hindi pa malapit. Ako ngayon, sinasabi ko sa inyo, sa panahon ngayon, malapit nang dumating si Kristo. At hindi ako pwedeng maatangan ng kahit na sino na mali. Bakit? Palagay mo, hindi pa dumating ng 1 taon, 2 taon, 3, 4, 5, hanggang 10 taon. O mas mahigit pa. Hindi ako mali. Pag sinabi kong malapit nang dumating si Kristo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Basahin mo yung 1:12 ng unang Pedro. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Tamo yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban, kaya pinapahayag yon hindi dahil sa mga ngaral, kundi sa ganang inyo. Para sa kapatiran, di ba? Opo. Mga hiwaga, mga pahayag ng Diyos. Kaya pinahahayag sa mga ngaral, sa ganang inyo. Para sa miyembro, mahal ng Diyos ang kapatiran. Kinakausap kayo ng Diyos ngayon. Kung sabihin ko sa inyo ngayon, malapit na ang Panginoong Hesus. Nakakatiyak ako na hindi ako mali Bakit po, Brad Eli? Kahit saan ako daaning diskusyon, hindi ako matatalo sa diskusyon. 5:8 ng Santiago. Magtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. 2,000 taon nakakalipas, sinabi ni Santiago, malapit na ako magsabi ngayong malapit na. Mali ako? Hindi po. 2,000 taon na nga sinabi niya, malapit na tama siya Opo. eto pa isa. 1 Pedro 4:7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Bagaman hindi ang tinutukoy ni Pedro ang wakas ng lahat ng bagay, bagaman ang tinutukoy ni Pedro yung wakas ng lahat ng bagay, at yung wakas ng langit at lupa, malapit na yun sabi niya. Mali ba si Pedro? Tama po siya. Talaga bang malapit na ang wakas ng lahat ng bagay nung panahon ni Pedro? Hindi pa po. Ayun. Yun ang pag-aaralan natin sa Sabado kung loloobin. So ayun po mga kaibigan, ang kabuuan ng pangangaral ng kapatid na Eli tungkol po sa magaganap sa hinaharap natin. Na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa po pala magugunaw ang mundo, kundi bubuhayin lang ang mga namatay sa Kanya. And then,
pagka nabuhay na maguli ang mga namatay sa kanya, dun po mag-uumpisa yung 1,000 taon. Na kung saan, pagkatapos ng 1,000 taon, ay doon na magaganap yung malaking kapighatian. So, sana mga kaibigan ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa sa video na ating ipinakita sa araw na ito. At salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa panunood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kaibigan. At huwag po ninyong kaligtaan laging sumubaybay pati rin po doon sa ating Facebook page, SLTV din mga kaibigan at mga babayan.